Nangako ang Amerikanong Pangulo na si Donald Trump sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin na pipilitin niya ang Ukraine at Europa na sumuko sa Russian Federation. Maaring ito ang konklusyon batay sa sinabi ni Ushakov, assistant ni Putin, matapos tumawag ngayong araw si Vladimir Putin kay Donald Trump. At di umano'y nangako si Trump na gagawin niya ito sa lalong madaling panahon sa summit ng G7 sa Martes at Miyerkules sa Pransya. Nangako si Trump na gagawa siya ng paraan para maimpluwensyahan ng Ukraine at Europa para mas madaling kausap ang mga ito. Nalaman na si Putin ay muling nagreklamo kay Donald Trump na yon, naglabas ng sama ng loob at sinabi na ang Ukraine ay muling umatake di umano sa mga mapayapang pabrika ng militar at mga sibilyang bodega ng bala sa Russia. Bago kinausap si Putin, nakausap muna ni Trump si Zelensky. At binanggit lang ni Zelensky na may ilang mga ideya tungkol sa pagtatatag ng kapayapaan sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. At alam na rin na sa Martes at Miyerkules, parehong naroon sina Trump at Zelensky sa summit ng G7 sa Paris. Doon, posible silang magkita ng personal. Pero ang tiyak na alam na, ay tatalakayin ng mga leader ng G7 kasama si Trump ang mga kondisyon para sa mapayapang negosasyon ng Ukraine at Russia. At malinaw na ang tawag sa telepono sa pagitan ni Trump at Zelensky at Trump at Putin ay naging paghahanda para magkaroon ng mapag-uusapan kasama ang mga lider ng Europa. At sa kasamaang palad, maaaring talagang simulan ni Trump na ipilit muli ang retorika ng Moscow. Malinaw na muling sinabi ni Putin sa kanya kung paano binobomba ng Ukraine ang Russia, muli siyang nagreklamo. At alam natin ang retorika ni Trump, maaari tayong makakuha ng hindi magandang resulta. Sa kabuuan, pag-usapan natin ang paksang ito, ang pag-uusap ni Trump at Putin at kung ano ang susunod na mangyayari. Ako si Alexei Pechi, sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, hihilingin ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Ngayon, 80 na si Donald Trump sa kanyang kaarawan. Ang Amerikanong Pangulo ay tumawag sa Pangulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky at sa kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Uumpisahan ko sa impormasyon tungkol sa pag-uusap ni Donald Trump at Vladimir Zelensky, tapos susunod ang pag-uusap ni Trump at Putin. Kinumpirma ni Zelensky na talagang nagkaroon siya ng pag-uusap sa teleponyo ngayong araw kasama ang leader ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ikinuwento niyang binati niya ang kapwa leader na Amerikano sa kaarawan at pinag-usapan nila ang kapayapaan sa Ukraine. Narito ang CP. Minais ko kay Pangulong Trump ang tagumpay, lalo na sa kanyang pagsisikap tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nagpasalamat din ako sa kanya para sa lahat ng suporta na ibinibigay ng Amerika sa Ukraine. At mahalaga na may pasasalmat nating inaalala ang bawat hakbang ng suportang ito mula sa Javelins hanggang sa Patriots. Sabi ni Zelensky, kinausap niya si Trump tungkol sa mga posibleng paraan para mapalapit ang kapayapaan na yon. Ipinaalam niya sa leader ng Amerika ang pinakabagong kaganapan sa labanan at ang paglakas ng posisyon ng Ukraine. Dagdag pa ni Zelensky, nagkasundo sila ni Trump na pag-usapan ang mga detalye sa kanilang pagkikita sa summit ng G7 sa Pransya. Ito ay napakahalaga dahil nung nakaraang araw may ilang media na nagsabing hindi raw nakatakda ang personal na pagkikita ni Trump at Zelensky sa summit ng G7, kahit na magiging sobrang kakaiba yon. At ngayon nagsasalita si Zelensky, mayroon tayong ilang magagandang ideya na maaaring makatulong na mapalapit ang kapayapaan at protektahan ang mga buhay. Idagdag ko lang, ilang linggo lang ang nakalipas, si Zelensky ay pumunta sa London para makipagkita sa European trio, sina Macron, Starmer at Merz, para talakayin mismo ang pangkalahatang posisyon sa negosasyon mula sa Europa kasama ang mga Ruso. At malinaw na sa G7 tatalakayin nila ang paksang ito kasama si Trump. Ayon sa litrato ni Zelensky, kasama rin sa pag-uusap sina Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng presidente at ang kanyang unang kinatawan na si Sergei Kislitsa. At pagkatapos mismo ng pag-uusap ni Trump kay Zelensky, tumawag na siya agad sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Inihayag ito ngayong araw ng tagapayo ng presidente ng Russian Federation na si Yuri Ushakov. Ayon kay Ushakov, tumagal ng 55 minuto ang pag-uusap at ito ay naging magiliw at prangka. Binati ni Putin si Trump sa ika-80 kaarawan nito pagkatapos ay tinalakay nila ang internasyonal na politika.
Partikular na tinalakay ang mga issue tungkol sa inihahandang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Yushakov, sinabi ni Trump na posibleng ilabas ngayon ang resulta ng pag-uusap. Pero ano bang pakialam ni Putin, isang diktador, sa nangyayari doon? Binigyan din ni Trump ang pangangailangan na itigil ang digmaan sa Ukraine. Bilang tugon, sinabi ni Vladimir Putin nang di umano'y hadlang sa mapayapang pag-aayos ay ang mga kamakailang pag-atake ng sandataang lakas ng Ukraine sa mga sibilyang pasilidad sa Russia. Pero gusto kong sabihin na ang tinatarget ng Ukraine ay mga oil refinery, mga imbakan ng bala at mga pasilidad ng militar ng mga puwersa ng seguridad. Sa mga teritoryo ng Russia at ngayong gabi lang sa Yaroslavl Oblast, nagkaroon din ng pag-atake sa mga tangke ng gasolina na ginagamit para sa hukbo ng mga mananakop. Tiniyak ni Ushakov na hindi mababago ng mga pag-atake ng Ukraine ang sitwasyon sa labanan. Sabi niya, wala kaming pakialam dyan, pero bakit kay Trump sila nagrereklamo? Muli, itong maliit na kalbong unano ay tumatawag kay Trump at dumadaing na parang, tingnan mo, binobomba na naman kami ng mga Ukrainian mula sa lahat ng panig. Ayon kay Ushakov, muling inulit ni Putin kay Trump ang isang malinaw na hindi katanggap-tanggap na alok. Sinabi niya kung gusto ni Zelensky makipagkita, pumunta siya sa Moscow. Diyos ko, kailan ba maintindihan ng mga Ruso na si Putin ay duwag na natatakot lang at hindi makalabas ng kanyang bunker? May bukas ng liham si Vladimir Zelensky kay Putin at sinabi niya, magtakda tayo ng petsa, lugar at sa wakas ay magkita na tayo. Tama na ang duwag mo, ano bang kinakatakutan mo? Lolo, lumabas ka na sa bunker mo at magkita tayo. Sabihin mo ang lugar at oras, sa neutral na teritoryo tayo mag-usap. Sabi nga ni Putin, wala akong nakikitang saysay. Ngayon, umiilag na naman siya. Sinasabi niyang may saysay naman, pero si Zelensky dapat ang pumunta sa Moscow. Tulad ng nabanggit ko, may mensahe rin ang bukas na liham ni Zelensky. At malinaw na ipapakita ngayon ni Zelensky kay Trump sa G7 Summit sa Paris na, tingnan mo, nag-alok talaga ako sa kanya ng pagkikita. Isa itong kalbong pagkakamali. Hindi nga ito tao, parang isang nilalang lang ito. Hayagan niyang sinabi sa Economic Forum sa Petersburg, ayoko makipagkita ng personal. Malinaw na sinabi ni Putin, hindi ko nakikita ang saysay ng personal na pagkikita, hindi ko nakikita ang saysay ng negosasyon, magpapatuloy tayong makipagdigma. Iyon na, malinaw nang naitala. Ayon kay Ushakov, sinabi ng Amerikanong presidente sa telepono na handa siyang impluwensyahan ng Kyiv at mga kaalyadong Europeo ng Estados Unidos tungo sa mapayapang pag-aayos. At ayon kay Ushakov, sa pag-uusap nila ni Trump, sinabi raw ni Putin na si Zelensky na may lahing Hudyo ay hindi dapat makalimot sa Holocaust. Interesante. May ibig bang sabihin yon? Ibig bang sabihin nito na handa ang mga Ruso na lipulin ang mga Ukrainyano tulad ng ginawa ng Nazi sa mga Hudyo noong World War II? O ano talaga ito? Anong klaseng paywatig yon? Bukod pa rito, nagkasundo ang magkabilang panig na muling ipadala sina Steven Witkoff at Jared Kushner bilang espesyal na sugo ng presidente ng Estados Unidos. At muli na namang pupunta sa Moscow para makipag-usap sa kalbong aberya na si Vladimir Putin. Sa Kiev, by the way, hindi pa rin nakarating ang dalawang yan. Bakit kailangan na naman silang ipadala? Hindi rin alam. Mukhang hindi natututo si Trump at sinusubukang magpaliban na naman. At pagkatapos ng dalawang tawag sa telepono ni Donald Trump kina Zelensky at Putin, nalaman natin na sa summit ng Grupo ng Pito na gaganapin mula Hunyo 15 hanggang 17 sa Evian, Pransya, tatalakayin ng mga personalidad mula Europa kasama si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga kondisyon para sa mapayapang negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. At particular sinabi na maaring nagbubukas ngayon ng pagkakataon para sa diplomasya dahil nasa posisyon ng lakas ang Ukraine at hindi kayang manalo ng Russia sa pamamagitan ng digmaan at nahihirapan ang kanilang ekonomiya. Napag-usapan sa Europa ng mga lider kasama si Vladimir Zelensky sa London, sa simula ng buwang ito ang mapayapang negosasyon na ngayon ay kailangang iayon kay Trump. At bukod pa rito, binanggit na malamang na kung magkakaroon ng totoong mapayapang negosasyon, ang magiging format ay Ukraine, Russia, Estados Unidos at Europa. Ibig sabihin, 4 na panig ang negosasyon dahil malinaw na hindi lang Ukraine, kundi pati Europa ang binabantaan ng mga Ruso. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino mismo ang kakatawan sa Europa.
Sa tingin ko, ito ay magiging trio ng Europa, sina Merz, McCarpen, Kroon at Starmer. Pero posible ring hindi ganon. Ibig sabihin, sila pa ang namumuno, pero iginigiit ng mga Ruso na bigyan sila ng tagapagsalita ng buong Europa. Kailangan din nating maintindihan na malabong magkasundo ang G7 at Ukraine sa bagong inisyatiba para sa usapang pangkapayapaan. Ibig sabihin, panahon ito ng paglipat at sinusubukan ni Putin na pahabain ang proseso. Sabi niya, ipadala sina Steven Witkoff at Jared Kushner sa kanya. Uulitin ko na naman sa kanila ang pambobola ko. Ikukwento ko kung gaano ako kahanda sa negosasyon. Pero kapag sinabi ni Zelensky na magharap kami, matatakot ako at sasabihin, hindi ko nakikita ang saysay. Sa kabuuan, ganoon ang usapan niya. At malinaw na ngayon, sinusubukan ng Europa na maagaw ang inisyatiba at lalo na subukang impluwensyahan si Donald Trump sa kahit anong paraan. Hindi pa malinaw ngayon kung ano ang gagawin ni Donald Trump. Malinaw na patuloy pa ring naaapektuhan si Trump ng propagandang Ruso at gaya ng nakikita, ang 80 taong matandang si Trump ay maingat na nakikinig sa sinasabi ng kapwa rin niyang matandang si Vladimir Putin. Sabi ni Putin, inaatake raw ng Ukraine ang inosente at sagradong Russia. Sabi nga, naiintindihan mo ba? May mga drone at missile na tumatama sa mga syudad at oil refinery ng Russia? Parang ano ba ito? Sabi ni Putin, wala namang nakakatakot na nangyayari. Kung ganon, bakit ka pa nagrereklamo? Bakit ka nagrereklamo? Bakit ka laging umaangal? Itong mga Ruso mukhang matapang at sumisigaw, nagpapakitang mabagsik. Pero kapag nasampal, agad nagrereklamo at umiiyak, nagtatanong pa kung paano nangyari. Ano yon? Sinaktan ba ako o ano? Yak! Ang sagwa naman nito! Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, isulat nyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Gustong gusto ko yan. Maya-maya dadagsan na naman ng mga Ruso, malilinis na raw sila, magsisimula na namang magsulat ng kung ano-anong kalokohan. Siguraduhin yung pumasok sa komento para matawa sa kanila. Sagrado ang pagtawa sa kanila. Mag-subscribe, mag-like at i-click ang kampanilya para ma-notify sa bagong episode. At kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, pwede niyong gawin yon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita nyo sa inyong mga screen. Hanggang dito na lang. Ingatan nyo ang sarili nyo. Paalam sa lahat.